Dinig nyo yung tunog. Crispy. Yan. Mainit lang, mainit. Yan. Ito yung soft na ulam. Lipson kawali. Ayan, ito yung aming susunan ngayon, guys. Nagprito ako ng lipson kawali. At ito pa yung isa na liempo. Ito naman ay buo. Ayan. So, mamaya masarap kumain ito. Tapos yung sausawan mo na may tuyo, suka. Wala nang kalamansi. Sili. Tapos may kinakain kang pipino na may kamatis at sibuyas. Wow! Mapadami ka ng kain. So, malapit na siyang maluto, guys. Tingnan yung itsura, oh. Ang ganda, diba? Sinilamusan ko lang ito ng ng asin para pag kinain mo, medyo maalat-alat. Balik pa rin natin para makita yung kanyang itsura. Whoop! Ayaw tumayo. Siguro pagod siya. Ayaw mo, sige ka lang. Ayaw. Yan. Hanapan natin ng magandang picture para tumayo. Ayan, tumayo. Whoops! Huwag kang matumba. Whoops! Tumagilog. Titigilan natin. Yan. Tingnan mo yung likod niya. Crispy na crispy. Muntik ng masunog pero mas yan, pag kinain mo crunchy. Pag ganyan itsura niya. So, pag nilagyan mo ng asin rito sa likod bago mo i-prito. So, maganda yan. Tingnan mo naman likod niya. Pumuputok-putok. Diba? Yan. Tapos pag ito, tingnan mo, brown. Kasi nilagyan ko nga ng asin. Yan. Masarap yan mamaya. Yan. Kanin pa natin yung palabasin pa natin kunting mantika. Hindi ko naman sa bilog. Yan. Hawakan lang natin para hindi matumba. Mga ilang lang yan. Mga 2 minuto. Magbawas lang tayo ng mantika. So, ito na yung ating crispy liempo. So, hiwain na natin, guys. Paano ba pag hiniwa? Ganyanin mo natin. Para hindi tayo nahirapan. Yan. Tingnan yung itsura, oh. Ang ganda. Kusong sa ilalim, oh. Yan. Kumakatas pa yung sabaw. Yan, oh. Dinig nyo yung tunog. Crispy. Yan. Mainit lang, mainit. Yan. Iwain natin ang ganyan. Yan yung likod niya. Yung maliliit lang. Ayan. Ayan. Sumutunog, oh. Ayan. Tapos lagay natin dito sa plato. Ayan. 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 Medyo maalat-alat. Nilagyan ko ng asin. Ayan, ito pa. Diba? Tumutunog siya, oh. Crunchy. Ayan.
Lagyan natin dito. Ito yung balat niya guys, oh. Diba ang ganda? Ito yung laman. Yung niluto ko kaninang lechon kawali. Pero pag pinakinggan mo yung lechon kawali, pwede pala malitson ang kawali. Joke lang. Dapat nito, ang mas maganda siguro lechon kawali, parang nilitson mo ba sa kawali o hindi ko masyado maintindihan. Tsaka meron pang iba. Diba sabi nila yung isdang kalimutan ko na yung pangalan. Yung inulam natin, yung isang araw. Salmon? Pink salmon. Oh, ito pala naalala ko. Pink salmon pala. Ibang kulay niya, parang orange. Tapos tawagin natin pink salmon. Di ba? Parang hindi masyado okay. Tapos yung longganisa. Pag bumili ka ng longganisa, di ba? Pag sinabi nating longganisa, mahaba. Pero pag bumili ka, parang hanggang ganyan lang yung haba niya. So, ang tawag doon, dapat short ganisa. So, hindi natin patagalin. So, dito na yung niluto kong lechon kawali. Crispy lechon kawali. So, tikman na natin kung talagang crispy. Crispy nga. Ano siya, malutong. Kaya, yung mga hindi pa naghapunan dyan, maghapunan na kayo, baka gugutumin kayo papanood. Tapos may pa ako, para may iba naman, kamatis. Tapos yung sausawan ko, tuyo na may suka. Hindi na ako bumili ng kalamansi kasi para tipid. Tapos ito yung sili, pampalasa. Pampagana pala. Appetite. Ayan. Sarap. Tapos meron pa akong isang appetizer. Ito, kimchi. Yan. Yung kimchi pag nagkakamay na ako pag tumatagal siya, yung sabaw niya umaasim. Nabuburo na Kaya paborito ng mga Koreano to kasi pampagana ng kain. Kain tayo mga dyan, mga guys. Kapapa. Tapos ito ngayon, pipino. Kasi nga baboy, kaya pag may baboy, gusto ko rin may gulay para may balansi. Sarap kumain pag nakakamay. Ito sili, kinakain ko. Tapos yung sausawa ng lechon kawali, masim-asim. Ito kanina guys, yung binili kong ginawa kong lechon kawali. Pinahiran ko siya ng asin. Tapos yung likod ng balat, ko. Sinusok-tusok. Tapos pinahiran ko ng asin bago ko sa pinarito.
para maging crispy. Diba? Dinig nyo ba? Crunchy. Tapos, nilagyan konting tubig habang piniprito ko siya. Kaya, ang mantika parang kumukulo, bumubula. Kaya nagiging crispy masyado ang lechon kawali. Kaya yung mahilig dyan sa lechon kawali, hali na kayo, kain tayo. Sama sila pa, kimchi, pampagana ng kain. So, ang kanin na 1 cup, madudubli pa, 2 cup. Yan. Tapos, ano pa ako ng sibuyas. Yung kulay puti. Magbuhain. Ito yung pinaka maganda. Yung kumakain ka. Di ba maraming nagmumukbang? Pero ito, minsan lang naman kami gumagawa ng mga ganito na karne. Kasi nga sabi na putok-batok daw. Basta huwag lang palagi. Tapos mapipino. Sarap ng kimchi. Crunchy din yung kimchi. Pag tumatagal yung kimchi, maasim na siya. Pag natagal ng pagkaburo. Lalo siyang umaasim. Tapos manghang pa. Kaya dagdag. Dagdag yung kanin kasi ilagay mo. Yan, masarap po. Maganda talaga guys pag kumakain ka tapos yung ulam, yung gustong-gusto mo, yung paborito mo. Ganado ka kumain. Just me. Nabon ko. Nung tubig. Ayun. Napaubo ako sa sili. Grabe, anghang. Crunchy masyado. Yung balat tumutunog pa. Ngayon ay May 23. Nabalitaan nyo na ba? Mga may sasakyan
sa May 26, araw ng Lunes, ibalik daw yung INCAP. Yung INCAP, yung no contact apprehension, yung bang pag magkaroon ka ng violation, so hindi na yung may huhuli sa'yo. ang ang mangyari, mahuli ka sa pamamagitan ng CCTV. Tapos pag mahuli ka, so yung yung huli mo dadalhin sa kung saan naka-address yung sasakyan mo. Maraming dyan sa tingin ko magkaroon ng problema na may sasakyan, lalong-lalo na yung mga segunda mano. Halimbawa ngayon may nabili kang segunda mano na sasakyan, so hindi mo pa na-transfer sa pangalan mo. Pag nahuli ka, siyempre yung violation mo doon dadalhin sa unang may-ari ng sasakyan, diba? Paano kung ang unang may-ari ng sasakyan sabihin niya na bininta na, tapos ngayon hinahanap, di ka na makontak nung nabilhan mo kasi hindi alam kung yung address kung nandoon ka pa. Paano pag wala ka na doon? So ang problema niyan, pag nagparehistro ka, doon mo na malalaman na may huli ka pala. Isa pa, ang problema nun, hindi mo alam na nahuli ka, siyempre baka kung hindi mo matubos ka agad yung huli mo, may penalty pa yun. So yun, malalaki yung babayaran mo. Pag parehistro mo ngayon, doon mo na malaman na may violation ka pala. Kaya sa akin, mas maganda yung yung nahuli ka na mismo ng enforcer. Kasi pag nahuli ka ng enforcer, alam mo na nahuli ka, so pwede mong tubusin ka agad. Pero yung no contact, mahirap yun, marami magproblema. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, may mga segunda manong sasakyan, parehistro, palipat nyo na sa pangalan nyo. Kaya mahirap din pag palipat-lipat ng tirahan. Kasi paano pag naisuhan kayo ng violation, wala na kayo doon sa address na nakalagay doon, lumipat na kayo. Kaya pagdating ng parehistro sasakyan, may violation pala kayo. So tubusin nyo muna yung huli sa inyo. Kaya maraming dyan, magkaroon ng problema pag parehistro nila yung sasakyan nila kung sakaling hindi nila alam yung na nahuli sila. So yan lang naman ang naisip ko. Kasi ako dumadaan din ako sa Commonwealth. Kaya ngayon medyo ang mangyari siguro yan, wala nang lalabas sa linya. Kung motor ka man, hindi ka nalalabas para sigurado. Tapos yung mga sasakyan 4 wheels, so dyan na lang kayo sa line nyo, sa kung saan kayo na-assign na pwede kayong dumaan. So yan lang yung naisip ko Kaya tuloy tayo sa pagkain. So guys, hanggang dito na lang yung ating mukbang sa araw na ito. Ating lechon kawali, ito na lang. Yung pipino na may kamatis at sibuyas, yan na rin. Ito yung aming kimchi. So salamat guys sa
sa inyong panood. So, alam ko naman na konti lang yung nanonood, pero sa lahat ng nanonood na nagtiis at nagtiyaga sa akin, salamat ako. Yung mga di pa nanood, kung gusto nyong suportahan ako, panirin lang yung aking na maliit na channel. So, thank you and magandang gabi. Babu!